Magandang araw sa inyo. Ako po si Don Jose Santos at sa mahigit 30 taon, inilaan ko ang aking propesyon sa kalusugan ng mga kalalakihan, lalo na sa pagtulong sa kanila na harapin ang mga pagbabago dulot ng pagtanda upang mapanatili nila ang kanilang sigla at kaginhawaan. Si Mang Cardo ay 88 taong gulang nang una siyang pumasok sa aking opisina. Isa siyang retiradong marino matikas at matibay na may 3 operasyon na sa puso. Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata at sinabing, Dok, nakaakyat na ako ng mga bundok, nakapaglayag sa gitna ng bagyo, pero walang naghanda sa akin para dito. Hindi ko na nararamdaman ang pagiging lalaki. Hindi ko na matandaan kung kailan ako huling nakaramdam ng pagnanasa. Sinabi niya iyon na parang nagkukumpisal ng isang teribleng sikreto. Narito ang katotohanang maaaring hindi sabihin sa inyo ng maraming doktor. Ang pagkawala ng gana sa pakikipagtalik ay hindi sa pilitang bahagi ng pagtanda. Isa itong babala, isang senyales mula sa inyong katawan na mayroong hindi balanse. At ang pinakamasaklap, karamihan sa mga kalalakihan ay tinatanggap na lamang ito ng tahimik. Sumusuko sila nang hindi man lang lumalaban. Kailangan itong magwakas ngayon. Ako po si Dr. Santos at ginugol ko ang mga dekada sa pagiging espesyalista sa kalusugan ng kalalakihan. Tinutulungan ang libu-libong kalalakihan na higit sa edad 60 na maibalik ang kanilang enerhiya, kumpiyansa, at ang kanilang libido. Ang mga natutunan ko sa aking paglalakbay ay nagpagulat maging sa akin. Hindi lang ito tungkol sa antas ng testosterone o mga tableta. Ito ay tungkol sa pagbawi ng kontrol sa 5 madalas na napapabayaang aspeto ng inyong buhay. Karamihan sa mga kalalakihan ay walang ideya na ang 5 simple at natural na pagbabagong ito na madalas binabalewala sa loob ng maraming dekada ang susi sa muling pagpapaalab ng pagnanasa, pagpapanumbalik ng koneksyon at paggising na may sigla sa buhay muli. Ang kabalintunaan, bawat lalaking sa wakas ay natututo nito ay iisa ang sinasabi, bakit ngayon lang ito sinabi sa akin? Malapit na ninyong matuklasan ang eksaktong mga hakbang na ginamit ko sa mga kalalakihang nasa edad 60, 70 at kahit 80 upang maibalik ang intimasya, sigla at ang kanilang pagiging lalaki. At ang pinakamaganda, hindi pa huli ang lahat. Ngunit bago ko ipakita sa inyo ang 5 sikreto, kailangan ninyong marinig kung ano ang sunod na ginawa ni Mang Cardo dahil ang nangyari ay nagpabago sa lahat. Mukhang talunan si Mang Cardo noong araw na iyon, hindi lang dahil hindi na niya kaya, kundi dahil pakiramdam niya ay hindi na siya nakikita sa kanyang pagsasama sa sarili niyang katawan, kahit pa kapag tumitingin siya sa salamin. Nandito pa naman ako, sabi niya sa akin, pero hindi ko na nararamdaman ang sarili ko. Sinabi ko kay Mang Cardo ang isang bagay na nasabi ko na sa daan-daang kalalakihan. Ang pagnanasa ay hindi namamatay sa pagtanda. Namamatay ito kapag nakakalimutan natin kung paano ito alagaan. Kaya tinanong ko siya ng isang tanong, kailan ka huling humawak sa asawa mo nang walang inaasahang kapalit? Napaiwas siya ng tingin. Ako, hindi ko matandaan. Doon kami nagsimula. Hindi sa tableta, hindi sa resulta ng laboratorio,
kundi sa isang nakalimutang katotohanan. Unang sikreto. Ang libido ay nagsisimula sa puso at isip, hindi sa silid tulugan. Naaalala ko pa si Mang Cardo na nakaupo sa silyang iyon, lupaypay ang mga balikat, pagod ang mga mata, mahina ang boses. Hindi lang siya nahihirapan sa pisikal, may mas mabigat siyang dinadala, ang bigat ng katahimikan ng lumilipas na panahon, ng pakiramdam na estranghero siya sa sariling balat at sa sariling pagsasama. Sinabi niya sa akin, ay hindi lang naman sa hindi na ako nakakaramdam ng pagnanasa. Parang nakalimutan ko na kung ano ang pakiramdam ng magnasa. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa akin dahil ang inilarawan ni Mang Cardo ay hindi bihira. Ito ay lubhang karaniwan. Narinig ko na ito mula sa mga dating atleta veterano, manggagawa sa pabrika, retiradong inhinyero, mga lalaking dating pakiramdam ay hindi mapipigilan, mga lalaking malalakas pa rin, ngunit napaniwalang ang kanilang pagnanasa ay may expiration date. Sinabi ko kay Mang Cardo ang isang bagay na pinaniniwalaan ko ng buong buo. Ang iyong gana sa pakikipagtalik ay hindi namamatay sa pagtanda. Kumukupas ito kapag kumukupas ang iyong emosyonal na koneksyon, lalo na sa iyong sarili. Napakurap siya na parang hindi sumagi sa isip niya ang ideyang iyon. Nabubuhay tayo sa isang kultura na nagsasanay sa mga kalalakihan na maging pisikal muna, ayusin ang tubo, higpitan ang turnilyo, magpalit ng langis. Kaya kapag may pakiramdam na sira, tinitingnan natin ang pinakahalatang pinagmumulan, ang katawan. Ngunit ang katotohanan, ang libido, ay nagsisimula sa isip. Nagsisimula ito sa pakiramdam na nakikita ka, naroroon ka, at naaalala mong pinapayagan ka pa ring magnasa. Hindi ko binigyan si Mang Cardo ng reseta noong araw na iyon. Binigyan ko siya ng kwaderno. Sabi ko, isulat mo ang 3 bagay tuwing umaga, isang bagay na ipinagpapasalamat mo, isang bagay na hinahangaan mo sa asawa mo, at isang bagay tungkol sa sarili mo na ipinagmamalaki mo kahit maliit lang. Tapos sabihin mo ang isa sa mga iyon ng malakas sa asawa mo araw-araw. Mukha siyang naguguluhan. Sa tingin mo ba makakatulong iyan sa akin sa kama? Hindi, sabi ko sa kanya. Sa tingin ko makakatulong ito sa iyo na mahanap muli ang daan pabalik sa iyong sarili. At doon nagsisimula ang lahat. Makalipas ang ilang araw, tumawag siya. Nagawa niya bagamat alanganin noong una. Sinabi niya sa kanyang asawa na gusto niya ang paraan ng pagtawa nito sa sarili nitong mga biro, na pinahahalagahan niya ang palaging pagtutugma nito sa kanyang mga medyas. Noong una, tumangulang ang asawa niya. Ngunit pagsapit ng ika-4 o ika-5 araw, tumugon ito. Hinawakan nito ang braso niya. Nagtagal ito sa kusina. Mas madalas na itong ngumiti. Ang napagtanto ni Mang Cardo, at kung ano ang hindi napapansin ng maraming kalalakihan, ay ang intimasya ay hindi isang bagay na binubuksan mo na parang ilaw kapag nagsara na ang pinto ng silid tulugan. Ito ay isang bagay na nabubuo sa maliliit na sandali. Ipinapanganak ito sa paraan ng iyong pagsasalita, sa paraan ng iyong pagpapakita, sa paraan ng iyong pagbibigay pansin. Higit sa lahat, tungkol ito sa kung paano mo nakikita ang iyong sarili. Kapag nahihiya ang isang lalaki sa kanyang katawan,
Kapag naniniwala siyang lampas na siya sa kanyang kasibulan, kapag iniisip niyang wala na ang alab, tumitigil siyang umabot. Tumitigil siyang magsimula. At kalaunan nagsisimula siyang maniwala na normal na ang kawalan. Ngunit hindi. Hindi kailanman naging normal. Sa loob ng isang buwan, nagsimulang magbago ang mga bagay para kay Mang Cardo. Hindi lang siya nakaramdam ng mas maraming koneksyon, mas naramdaman niyang buhay siya. Mas tumaas ang kanyang tindig. Mas nagniningning ang kanyang mga mata. Mayroong sigla sa kanyang boses muli. Sabi niya, isang gabi sumandal ang kanyang asawa sa kanya sa sopa, walang salita, puro init lang. Ilang taon na niyang hindi naramdaman iyon. Sinabi niya sa akin, akala ko tapos na. Akala ko kailangan kong tanggapin. Pero naliligaw lang pala ako, hindi sira. Naliligaw lang. At iyon ang gusto kong maintindihan ng bawat lalaking higit sa 60. Hindi kayo iniiwan ng inyong pagnanasa. Naghihintay lang ito sa inyong pagbabalik. At kapag ginawa ninyo, kapag kumonekta kayo muli sa kung sino kayo, kung sino ang inyong kapareha, at kung ano talaga ang ibig sabihin ng intimasya, bumabalik ito na parang agos na hindi naman talaga umalis sa dalampasigan. Simula pa lang ito, dahil habang ang mindset at emosyonal na koneksyon ang nagsisilbing kislap, may isa pang nakatagong mamamatay tao na sumisipsip ng libido araw-araw. At karamihan sa mga kalalakihan ay inilalagay ito sa kanilang mga plato nang hindi man lang namamalayan. Ang natutunan ni Mang Cardo sa susunod na pagpunta niya sa palengke ay ikinagulat niya. At kung kumakain kayo tulad ng karamihan sa mga lalaking kaedad ninyo, maaaring tahimik din nitong pinapatay ang inyong gana. Pag-usapan natin iyan. Ikalawang sikreto, ang tahimik na mamamatay libido na nagkukubli sa inyong plato. Nang magkita kami ulit ni Mang Cardo, ilang linggo matapos niyang simulan ang muling pagkonekta sa kanyang asawa, may napansin akong kakaiba sa kanya. Nagbago ang kanyang tindig. Mukha siyang mas magaan, mas matatag kahit medyo bumata. Pero bigo siya. Mas nararamdaman ko na nandoon ako, mas present ako sa kanya. Sabi niya, pero yung pisikal na bahagi, hindi pa rin nagkiklik. Doon ko siya tinanong ng isang katanungang ikinabigla niya, ano po ang inalmusal ninyo kaninang umaga? Napatawa siya. Pareho lang ng dati kong kinakain. Tinapay, kape, isang hiwa ng bacon, siguro muffin kung mayroon. Tumango ako. At ang tanghalian, turkey sandwich, konting chichirya, soft drinks. Huminto ako sandali. Tapos sinabi ko ang isang bagay na hindi pa nasasabi sa maraming lalaking kaedad niya, Mang Cardo, ang inyong plato ay tahimik na kumakalaban sa inyo. Tumingin siya sa akin, naguguluhan. Ipinaliwanag ko ang paulit-ulit kong nakikita sa aking mga taon ng pagsasanay. Ang modernong dieta ay isa sa napapabayaang dahilan kung bakit nawawalan ng pagnanasa ang mga kalalakihan. Hindi lang ang kanilang enerhiya o ang kanilang baywang, kundi ang mismong mga kemikal na senyales na nagtutulak ng sigla sa pakikipagtalik. Bawat kagat natin ay maaaring nagpapaliyab sa apoy na iyon o sumusupil dito. Ang hindi alam ni Mang Cardo at kung ano ang hindi alam ng karamihan sa mga kalalakihan ay ang mga pagkaing sinasabi sa ating kumbinyente
o hindi nakakapinsala ay madalas puno ng mga additive seed oils, asukal at mga kemikal na preserbatibo na sumisira sa mga hormon ng lalaki. Ang mga sangkap na ito ay nagpapataas ng pamamaga, ginugulo ang balanse ng insulin at unti-unting binabawasan ang produksyon ng testosterone. Hindi ito nangyayari ng biglaan. Ito ay isang mabagal na pagguho. Kinuwento ko kay Mang Cardo ang tungkol sa isa pang pasyente, si Mang Lito, 74, na dumating na may katulad na mga issue, mababang enerhiya, walang libido, at pagkabigo na hindi gaanong gumagana ang kanyang mga ehersisyo. Hiniling ko sa kanya na magtago ng tala-arawan ng pagkain. Lumabas na kumakain siya ng mga healthy na cereal, low-fat yogurt, margarine at umiinom ng diet soda araw-araw. Ang mga tinatawag na masusustansyang pagkaing ito ay talagang sumisira sa kanyang endocrine system. Walang nagsabi sa kanya na ang tunay na sigla ay nagmumula sa tunay na pagkain. Kaya kay Mang Cardo, gumawa kami ng ilang simpleng pagpapalit. Sa halip na processed na tinapay, lumipat siya sa mga itlog mula sa manok na pinalaki sa pastulan na niluto sa olive oil. Nagdagdag siya ng kalahating abukado at isang dakok ng berries. Tinanggal namin ng tuluyan ang soft drinks at pinalitan ito ng tubig at kalaunan kaunting beet juice para sa natural na suporta sa nitric oxide. Ang mga sandwich ay naging inihaw na manok na may madahong gulay. Wala na ang bacon, pinalitan ng wild-caught na salmon 2 beses sa isang linggo. Noong una, akala niya parusa ito. Ngunit pagkatapos lamang ng 2 linggo, may nagbago. Nagising ako bago ang alarma. Sabi niya sa akin isang umaga, nagulat. Hindi ko na kailangan ng 2 tasa ng kape. Hindi na ako nanghihina. Makalipas ang ilang araw, sinabi niya sa akin ang isang bagay na mas makapangyarihan pa naramdaman ko ulit. Yung pakiramdam na dati kong nararamdaman sa kalagitnaan ng araw na parang may enerhiya ang katawan ko, na parang may gusto ako. Ang kislap na iyon, ang pagnanasang iyon, ay hindi basta-basta. Ito ay kemikal. Kapag ang iyong katawan ay hindi namamaga at nabibigatan ng asukal, refined oils o mga nakatagong lason, nagiging malinaw ito, tumutugon at nabubuhay muli. Mararamdaman mo ito sa iyong balat, sa iyong isip, sa iyong mga kilos at oo sa iyong gana sa pakikipagtalik. Ang mas nakakatuwa pa ay hindi nangangailangan ng taon para maramdaman ang pagkakaiba. Sa maraming kaso, ilang araw lang ng pagbabago sa iyong dieta ay maaaring magbukas ng mga pintuan. Nakakita na ako ng mga lalaking mula sa pagiging matamlay at malabo ay naging alerto at ganado sa loob ng wala pang 1 linggo sa pamamagitan lamang ng pag-aalis ng mga tahimik na mamamatay tao sa kanilang mga pagkain. Sinimulang tawagin ito ni Mang Cardo na kanyang fuel plan at ipinagmalaki niya ito. Bawat pagpunta sa palengke ay naging paraan para mamuhunan sa kanyang kinabukasan, sa kanyang lakas, sa kanyang presensya, sa kanyang koneksyon, sa kanyang asawa. Ang pagkain ay naging isang anyo ng paggalang sa sarili, hindi lang panggatong. At sa bawat malinis na kagat, sinasabi niya sa kanyang katawan, "Kasali pa ako rito." Ang hindi sasabihin sa inyo ng karamihan ay ito pagkatapos ng 10, mas mahalaga ang bawat kagat. Ang inyong katawan
ay nagiging hindi na gaanong tolerant sa mga lason at mas tumutugon sa nutrisyon. Ito ang edad kung kailan nananalo ang kalidad kaysa sa dami, kung kailan literal na maibabalik kayo sa buhay ng tunay na pagkain. Hindi kakaiba ang kwento ni Mang Cardo. Nakita ko na itong nangyari ng daan-daang beses. Mga lalaking tulad ninyo, malakas, mayabang, masipag, na hindi kailanman napagtanto na ang kanilang kusina ay tahimik na nagnanakaw ng kanilang pagnanasa. Ngunit kapag nagbago iyon, iba ang pakiramdam ng isang lalaki. Dala niya ang sarili ng may tahimik na kapangyarihan. Nagbabalik ang kanyang haplos. Ang kanyang mga mata ay nakikipagtagpo sa kanyang kapareha ng may bagong layunin. At kapag nangyari iyon, may hindi inaasahang nabubuksan. Dahil kapag nakaayos na ang katawan at malinaw na ang isip, may isang huling piraso na maaaring mag-trigger ng isang dramatikong pagtaas sa natural na pagnanasa. Mga 2 minuto lang ito bawat araw at napakasimple nito. Karamihan sa mga lalaki ay napapatawa kapag unang naririnig ito. Ngunit kapag sinubukan na nila, tumitigil na sila sa pagtawa. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo kung ano ito. Ikatlong sikreto, ang 2 minutong ritual na muling gumigising sa pagnanasa. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko nang narinig ang isang lalaking nagsasabing, "Dok, hindi ko na talaga nararamdaman ang sarili ko." At kapag tinanong ko kung ano ang ibig nilang sabihin, bihirang tungkol lang ito sa sex. Tungkol ito sa pakiramdam na mabagal, walang koneksyon, mapurol, na parang namatay na ang kanilang apoy. At para sa marami sa kanila, ang pagkawala na iyon ay parang permanente na. Ganyan din ang paglalarawan ni Mang Cardo. Sa puntong ito, nagsimula na siyang umunlad. Mas mainit na ang relasyon niya sa kanyang asawa, mas emosyonal siyang present, nagbago na ang kanyang dieta, at mas malinaw ang kanyang pakiramdam. Nagigising pa nga na may mas natural na enerhiya. Ngunit mayroon pa ring hindi paganap na umiilaw. Hindi ko pa rin nakukuha yung charge na iyon. Alam mo ba, sabi niya, yung pakiramdam na handa ka, na hindi lang sa isip, kundi pati sa pisikal, na parang gustong kumilos ng katawan mo, gustong umaksyon. At alam na alam ko ang tinutukoy niya. Dahil ang pagnanasa ay hindi lang naninirahan sa isip o sa puso. Naninirahan din ito sa dugo, sa pulso, sa oxygen na dumadaloy sa iyong mga kalamnan at utak. At higit sa lahat, naninirahan ito sa paggalaw. Ang katotohanan, iniisip ng karamihan sa mga matatandang lalaki na kailangan mong gumugol ng 1 oras sa gym para maibalik ang iyong enerhiya. Kaya kapag hindi nila kaya, sumusuko sila. Ngunit ang hindi nila napagtatanto ay hindi kailangan ng iyong katawan ng mahahaba at maparurusang ehersisyo. Kailangan nito ng pagiging tuloy-tuloy. Kailangan nito ng kislap. Doon ko itinurok kay Mang Cardo ang isang maliit na routine na ibinigay ko sa 12 ng pasyente ko, isang 2 minutong ritual na personal kong ginagawa tuwing umaga. Tinatawag ko itong paggising para sa iyong mga hormone. Simple lang ito, mabilis, at nagpapadala ng napakalinaw na senyales sa iyong katawan. Buhay pa ako at handa pa ako. Nag-alinlangan si Mang Cardo, 2 minuto, iyon lang,
sabi ko sa kanya. Pero kailangan mong gawin araw-araw. Noong unang umaga, pinasimulan ko siya sa 10 mabagal at malalim na paghinga, pinalalaki ang kanyang tiyan sa bawat paglanghap. Karamihan sa atin ay nakakalimutan kung paano huminga ng malalim lalo na kapag stress. Ngunit ang malalim na paghinga ay nagtitrigger sa iyong parasympathetic nervous system. Pinapakalma nito ang isip at binabawasan ang cortisol, ang hormone na pumapatay sa pagnanasa at pagtulog. Pagkatapos ng mga paghinga, pinagawa ko siya ng 20 mabagal na squats. Walang bigat, basta tuloy-tuloy na paggalaw ng katawan. Ang mga paa ay magkasing lapad ng balikat tuwid ang gulugod. Sa bawat pagtayo niya, itinutulak niya ang dugo sa kanyang ibabang bahagi ng katawan, eksakto kung saan kailangang bumuti ang daloy ng dugo para sa malakas na libido. Pagkatapos pinatapos ko siya ng 1 minutong shadow boxing. Hindi para lumaban, hindi para manalo, kundi para lang gumalaw. Magaang suntok sa hangin, hinahayaang gumana ang kanyang mga balikat at dibdib. Bumilis ng kaunti ang tibok ng kanyang puso. Lumabas ang kanyang testosterone na parang sinasabi ng katawan, "Oo, naaalala ko ito." Sa pagtatapos ng 2nd araw, tumawag sa akin si Mang Cardo. Hinihingal siya, tumatawa. "Hindi na ako nakapagsuntok mula pa noong dekada 70, sabi niya, pero medyo nagustuhan ko. Pagsapit ng katapusan ng linggo, nagbago ang buong tindig niya. Mas tumaas ang kanyang tayo. Iba na ang tono ng kanyang boses. Sinabi niya sa akin na sinimulan na niyang gawin ang routine bago pa man siya magsipilyo dahil gusto niya ang pakiramdam pagkatapos yung gaan, yung linaw. Nanatili ito sa kanya buong araw. At ang pinakamaganda, napansin ng kanyang asawa, "Mukhang mas buhay ka," sabi nito sa kanya. Ilang taon na niyang hindi narinig iyon. Iyon ang kagandahan ng ritual na ito. Hindi lang ito nagpapagana sa katawan. Pinapatalas nito ang iyong kumpiyansa, ang iyong presensya, ang iyong pagkalalaki. Isa itong paalala sa iyong sarili at sa mundo sa paligid mo na kasali ka pa rin sa laro. May tunay na siyensya rin sa likod nito. Ang banayad at tuloy-tuloy na pisikal na paggalaw ay nagpapalakas ng nitric oxide, sumusuporta sa malusog na antas ng testosterone at nagpapabuti ng daloy ng dugo, lalo na kung saan ito pinakamahalaga. Ginigising din nito ang iyong koneksyon sa sarili mong katawan, isang bagay na nawawala sa maraming lalaki habang tumatanda. Ngunit kapag naibalik na ang ugnayang iyon, nagsisimula itong lumitaw sa bawat bahagi ng iyong buhay. May mga pasyente akong nagsabi sa akin na nararamdaman nilang bumabalik ang kanilang balanse, na nagsisimula na silang maglakad ng may layunin muli. Isang lalaki pa nga ang nagsabi sa akin, "Hindi ko alam kung ano ito, Doc, pero panay na naman ang mga pasulyap-sulyap sa akin ng asawa ko." Hindi iyon aksidente. Enerhiya iyon, presensya iyon. Iyon ang nangyayari kapag ipinapaalala mo sa iyong katawan araw-araw na nilikha ito para sa higit pa sa pag-upo lang at pagkupas. Hindi na pinalampas ni Mang Cardo ang isang araw pagkatapos ng unang linggong iyon. Sabi niya nagbigay ito sa kanya ng isang bagay na maipagmamalaki, isang bagay na kontrolado niya. At iyon ang nagpapalaka sa ritual na ito. Hindi lang ito tungkol sa paggalaw. Tungkol ito
sa pagbawi ng ritmo, rutina at kumpiyansa. Ngunit kahit na may pang-araw-araw na charge na iyon, may isang salik na maaaring sumira sa lahat ng progreso kung hindi sasabihin. Hindi ito pisikal, hindi hormonal. Ito ay isang bagay na mas malalim, isang bagay na nakakaapekto sa milyon-milyong matatandang lalaki, ngunit bihirang matugunan. At maaaring ito ang pinaka hindi inaasahang mamamatay libidos sa lahat. Pag-usapan natin ito sa susunod. Ika-4 na sikreto. Ang kalungkutan ay mamamatay libido. Noong unang beses kong napagtanto kung gaano kalalim ang epekto ng kalungkutan sa pagnanasa ng isang lalaki, hindi ito sa laboratorio o sa isang aklat. Nasa opisina ko ito, isang maulang Miyerkules ng hapon. Isang pasyenteng nagngangalang Mang Ricardo, 71 taong gulang, ang nakaupo sa tapat ko. Mukha naman siyang malusog sa papel, normal ang mga resulta ng lab, maayos ang pagkilos, walang malalaking reklamo. Ngunit nang tanungin ko kung kumusta na talaga siya, napaluha ang kanyang mga mata. May mga araw na wala akong nakakausap kahit sino, sabi niya. Minsan nakakalimutan ko na kung ano ang tunog ng sarili kong boses. Ang ganoong uri ng katahimikan, matagal hindi nakikita masakit, ay isa sa pinakamapanganib na puwersang nakita ko sa mga matatandang lalaki. Hindi ito lumalabas sa mga scan. Hindi ito may kasamang lagnat o pantal. Ngunit sumisipsip ito sa iyong espiritu, dahan-dahang sinasakal ang mga bahagi mo na dating buhay kasama na ang iyong pagnanasa. Iniisip ng mga tao na ang libido ay puro tungkol sa testosterone o performance. Bahagi lang iyan ng larawan. Ang mas malalim na katotohanan ay ang intimasiya, koneksyon at sigla sa pakikipagtalik ay malalim na emosyonal na mga karanasan. Nakatali ang mga ito sa kung nararamdaman mong nakikita ka, pinahahalagahan at nahahawakan, hindi lang pisikal kundi emosyonal. At kapag nawawala ang mga pirasong iyon, sumusunod ang katawan. Kahit ang isang malusog na puso ay mahihirapang tumibok ng may pagnanasa kung nababalot ito ng kalungkutan. Si Mang Cardo na malaki na, ang naging progreso ay tumama rin sa pader na ito. Naibalik na niya ang emosyonal na pagiging malapit sa kanyang asawa, binago ang kanyang dieta, at nangako sa kanyang pang-araw-araw na 2 minutong ritual. Ngunit isang araw dumating siyang mas tahimik kaysa karaniwan. Alam kong may mali. Nang tanungin ko siya tungkol dito, nagkibit balikat siya. Wala kasi siya dumadalaw sa anak namin. Hindi ko na malayan kung gaano katahimik ang bahay. Siguro nasanay na ako sa ingay. Noon ko naintindihan, hindi lang namimiss ni Mang Cardo ang kanyang asawa. Namimiss niya ang koneksyon mismo, samahan, kwentuhan, layunin. At ilang araw lang ng pag-iisa ang kinailangan para muling gumapang ang aninong iyon. Sinabi ko sa kanya ang isang bagay na lubos kong pinaniniwalaan. Ang kalungkutan ay hindi lang isang pakiramdam. Ito ay isang uri ng stress. At ang talamak na emosyonal na pag-iisa ay nagtitrigger ng paglabas ng cortisol, ang pangunahing stress hormone ng iyong katawan. Sa paglipas ng panahon, pinipigilan ng cortisol ang testosterone, ginugulo ang pagtulog, pinapataas ang pamamaga, at pinupurol ang emosyonal na pagiging sensitibo lahat
ay kritikal na bahagi ng isang malusog na gana sa pakikipagtalik. Ang pinakamasaklap ay maraming lalaki ang nakondisyon na balewalain ang sakit na ito. Tinuruan kayong mapagtay, magpakatatag, huwag istorbohin ang iba sa inyong mga pangangailangan, manatiling stoic. Ngunit ang tinatawag nating lakas minsan ay nagiging pagpapabaya sa sarili at may hangganan lang ang kayang tiisin ng katawan. Kaya gumawa kami ng plano. Hiniling ko kay Mang Cardo na pumili lamang ng 2 koneksyong panlipunan na pagtutuunan ng pansin sa susunod na buwan. Hindi 10-2 lang. Isang kaibigan at isang grupo. Pinili niya ang isang dating kaibigan sa Navy Marino na matagal na niyang hindi nakakausap at isang lokal na proyekto sa hardin ng komunidad na minsan nang nabanggit ng kanyang asawa. Noong una parang katawa-tawa ito sa kanya. Ano ang kinalaman ng hardin sa libido? Tanong niya. Ngunit pagkatapos ng 3 linggo, malinaw na ang sagot. Nakalimutan ko na kung ano ang pakiramdam ng tumawa kasama ang iba, sabi niya sa akin. Yung nasa labas lang kami, naghuhukay sa lupa, nagbibiruan. Naramdaman kong kabilang ulit ako. Ang pakiramdam na iyon, ang pakiramdam na kabilang ka, ay may pinailaw sa kanya. Tumaas ang kanyang enerhiya, lumalim ang kanyang mga pag-uusap sa kanyang asawa, nagbago ang buong kilos niya. At higit sa lahat, mas lumakas ang pagbabalik ng kanyang pagnanasa, hindi dahil sa isang suplemento, kundi dahil sa wakas, ay naalis na ang emosyonal na bigat na pumipiga sa kanya. Nakita ko na ang pattern na ito ng napakaraming beses halos isang formula na. Nagsisimulang mapag-isa ang isang lalaki, tumataas ang kanyang stress. Nagbabago ang kanyang mga hormone, lumalala ang kanyang pagtulog, kumukupas ang kanyang pagnanasa at lumalalim ang katahimikan. Ngunit kapag kumonekta siya muli, kahit kaunti lang tumutugon ang katawan. Nagiging estable ang presyon ng dugo, nababalanse ang mga hormone, bumubuti ang mood, at nagiging posible muli ang intimasya. Hindi mo kailangang maging sentro ng kasiyahan. Kailangan mo lang maramdamang nakikita ka. Kaya hinihikayat ko kayo kung binabasa ninyo ito ngayon at napagtatanto ninyong lumayo na kayo sa mga tao, magsimula sa isang maliit na hakbang. Tawagan ang isang taong matagal mo nang hindi nakakausap. Sumali sa isang grupo na may kapareho kayong hilig. Magboluntaryo. Maghanap ng isang bagay na maglalagay sa inyo sa paligid ng ibang tao, walang pressure, presensya lang. Dahil ang koneksyon ay higit pa sa ginhawa. Gamot ito para sa inyong puso, sa inyong katawan, at sa inyong pagnanasa. At ngayong naiintindihan na ninyo kung gaano kalakas ang inyong kapaligiran at mga emosyon sa paghubog ng libido, handa na tayong gawin ang huling hakbang. Dahil may isa pang huling sikreto, marahil ang pinakanakakagulat sa lahat. Wala itong kinalaman sa pag-aayos o pagpapanumbalik ng anuman. Sa katunayan, tungkol ito sa pagyakap sa isang bagay na sinusubukang takasan ng karamihan sa mga lalaki. At kapag naintindihan ninyo kung paano baguhin ang pananaw na ito, lahat ng iba pa ay aayon na. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo kung ano ito. Ika-5 sikreto, ituring ang pagtanda bilang sexual na kapangyarihan, hindi paghina. Naaalala ko noong nakaupo ako sa tapat ni Mang Cardo ilang buwan matapos naming magsimula. Sa puntong iyon,
Nagbago na siya. Iba na ang kanyang kinakain araw-araw, na gumagalaw mas malalim huminga, mas bukas na kumokonekta sa kanyang asawa, at nagboboluntaryo pa nga sa isang hardin ng komunidad ilang umaga sa isang linggo. Ang lalaking dating pumasok sa aking opisina na nahihiya at walang koneksyon ay nagsasalita na ngayon ng may enerhiya sa kanyang boses at layunin sa kanyang bawat hakbang. Ngunit noong araw na iyon, mukha siyang nag-iisip, halos nag-aalangan. "Dok," dahan-dahan niyang sinabi, "bakit hindi ko ginawa lahat ng ito noong mas bata pa ako?" May lungkot sa tanong na iyon, isang uri ng tahimik na pighati. Isa ito sa mga narinig ko mula sa maraming lalaki, at alam na alam ko ang kanyang nararamdaman. Madaling maniwala na ang sex, intimasya at sigla ay para sa mga bata, na kapag pumuti na ang buhok at nagbago na ang hugis ng katawan, unti-unti na lang tayong humihina. At sa tingin ko, higit sa lahat, ang paniniwalang iyon ang bumubulong na lampas ka na sa iyong kasibulan, ang nagpapanatiling maraming mabubuting lalaki na naiipit. Kaya sinabi ko kay Mang Cardo kung ano ang sinasabi ko sa bawat lalaking nagtanong sa akin ng ganoon ding katanungan. Hindi ka nabigo, Mang Cardo. Nag-evolve ka. Mayroong isang salaysay na ipinapakain sa ating mga lalaki na ang kabataan, ang lahat, na ang performance gana at tibay ang pamantayan ng pagkalalaki. Ngunit hindi inaalis ng pagtanda ang iyong kapangyarihan. Pinipino nito ito. Kaakibat ng edad, ang pasensya, presensya, karunungan, isang mas malalim na pag-unawa sa kung ano talaga ang ibig sabihin ng intimasya. Noong bata pa tayo, ang sex ay maaaring mabilis at pabigla-bigla. Kapag mas matanda na tayo, maaari itong maging malalim na emosyonal, espiritual, nagkokonekta kung hahayaan natin. At narito ang pinaka-nakakagulat, para sa maraming lalaki, ang sex pagkatapos ng 60 ay maaaring mas gumanda pa, hindi sa kabila ng pagtanda, kundi dahil dito. Nang sa wakas ay binitawan ni Mang Cardo ang lumang script na ang sex ay dapat magmuka o maramdaman tulad noong nasa 40s. Siya nagsimula siyang makahanap ng saya sa ibang bagay, ang mga palihim na sulyap sa kabilang silid, ang nagtatagal na kamay sa ibabang bahagi ng likod, ang mga tahimik na sandali sa kama kung saan walang kailangang patunayan. Hindi na siya humahabol sa performance. Nag-aalok na siya ng presensya. At iyon ang nagpabago sa lahat. Isang gabi may sinabi sa kanya ang kanyang asawa na halos ikinaiyak niya. Sabi nito, "Hindi naman sa kailangan kong bumata ka ulit. Gusto ko lang nandito ka. At nandito ka nga." Iyon ang sandaling nais kong marating ng bawat lalaki. Dahil ang tunay na sigla sa pakikipagtalik ay hindi tungkol sa pagkamit ng perpeksyon. Tungkol ito sa pagiging bukas, sa koneksyon, sa pakiramdam na komportable sa iyong balat, sa pagdadala ng iyong buong sarili, mga peklat, karunungan puso sa iyong kapareha nang walang hiya o paghingi ng tawad. Nagsimulang makita ni Mang Cardo ang pagtanda hindi bilang isang mabagal na pagbaba, kundi bilang isang paglipat sa isang bagong uri ng lakas, isa na nakaugat hindi sa kabataan, kundi sa katotohanan. Ang kanyang pagnanasa ay nagmula sa isang lugar ng kumpiyansa, hindi pressure. At sa kumpiyansang iyon, natuklasan niya ang isang bagay
na hindi pa niya naranasan noon, isang uri ng intimasya na hindi nakatali sa performance kundi sa pag-ibig, presensya at malalim, tahimik na pagkakaunawaan. Kapag tumigil ang mga lalaki sa pakikipaglaban sa edad at sinimulang yakapin ang inaalok nito, may kamangha-manghang nangyayari. Nawawala ang stress, kumukupas ang mga paghahambing at sa espasyong iyon sa wakas ay makakauwi na ang isang lalaki sa kanyang sarili at sa kanyang kapareha sa paraang matatag, tapat at lubos na kasiyasiya. Kung may isa lang kayong bagay na kukunin sa lahat ng ibinahagi ko sa ngayon, hayaan ninyong ito ang maging iyon. Ang pagtanda ay hindi kaaway ng inyong pagnanasa. Ito ang pintuan patungo sa pinakamakapangyarihang anyo nito, ngunit kung pipiliin ninyo lamang na pumasok dito. At ngayong narinig na ninyo ang lahat ng 5 sikreto, ang parehong 5 na nagpabago sa buhay ni Mang Cardo at sa buhay ng libu-libong lalaking nakatrabaho ko, maaaring nagtatanong kayo, ano ang susunod? Paano ko pagsasama-samahin ang lahat ng ito sa isang bagay na magtatagal? Iyan mismo ang ating tatalakayin sa huling bahagi. Dahil ang pangmatagalang pagbabago ay hindi nagmumula sa kaalaman lamang. Nagmumula ito sa pagpili. At sa konklusyon, ipapakita ko sa inyo kung paano gawin ang unang tunay na hakbang, ang pinakamahalaga sa lahat. Konklusyon, ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagkawala ng pagnanasa. Nangangahulugan ito ng muling pagpapaalab nito. Hindi pa katagalan pumunta si Mang Cardo sa aking opisina para sa isang regular na follow-up. Suot niya ang isang lumang leather jacket, yung tipo na ilang taon na niyang hindi na isuot. Mukha siyang presentable, relax, at may konting kapilyuhan pa nga. Alam niyo ba kung ano ang nakakatawa, Doc? Sabi niya. Akala ko tapos na itong bahagi ng buhay ko. Yun pala, naghihintay lang na magpakita ulit ako. Iyon ang naging tungkol sa paglalakbay na ito. Hindi ang pagbabalik ng orasan, hindi ang pagpapanggap na tayo pa rin yung dating tayo noong 35, kundi ang sa wakas ay maging kung sino tayo dapat sa edad na ito, malakas, malinaw, konektado, at ganap na buhay. Kung umabot kayo hanggang dito, nakita ninyo kung ano ang natuklasan ni Mang Cardo para sa kanyang sarili at kung ano ang paulit-ulit kong nakita sa buhay ng mga lalaking pinaglingkuran ko sa loob ng mahigit 3 dekada. Ang paghina ng pagnanasa na nararanasan ng maraming matatandang lalaki ay hindi maiiwasan. Hindi ito isang malupit na biro ng biyolohiya. Isa itong panggising, isang tahimik at paulit-ulit na tulak na nagsasabing, marami ka pang dapat gawin sa buhay, pero kailangan mo nang harapin ito sa ibang paraan ngayon. Huminto tayo sandali at balikan natin kung ano talaga ang mahalaga. Ang unang bagay na pinag-usapan natin ay ang isip. Hindi iyon aksidente, dahil para sa karamihan ng mga lalaki, ang mabagal na pagkupas ng libido ay hindi nagsisimula sa katawan. Nagsisimula ito sa mga iniisip, sa mga tahimik na pagdududa, sa mga paghahambing sa kung sino ka dati, sa kahihiyang gumagapang kapag nawawala ang pagnanasa. Kaya naman, ang transformasyon ni Mang Cardo ay nagsimula hindi sa gamot, kundi sa mga pagninilay-nilay sa umaga, paalalahanan ang sarili sa kung ano ang kanyang minamahal, sino ang kanyang minamahal, at kung ano pa ang nagpaparamdam sa kanya na buhay siya.
Ang maliit na pagbabagong iyon ay nag-iba sa lahat. Pagkatapos lumipat tayo sa pagkain dahil habang tumatanda ka, mas mahalaga ang inilalagay mo sa iyong plato kaysa dati. Maaari ka nitong bigyan ng enerhiya o ubusin ito. Maaari nitong suportahan ang testosterone o sirain ito. Hindi nagdieta si Mang Cardo. Nagsimula lang siyang kumain na parang isang lalaking muling gumagalang sa kanyang katawan, tunay na pagkain, malinis na panggatong. Inalis niya ang mga nakatagong saboteur, asukal processed oils, mga meryendang puno ng kemikal. At sa loob ng ilang araw, nagsimulang tumugon ang kanyang katawan, hindi lang sa mas maraming enerhiya, kundi sa tahimik na panloob na oo na nagsasabi sa iyong gumigising na muli ang pagnanasa. Pagkatapos noon, isinama natin ang katawan hindi sa mabibigat na ehersisyo o maparurusang rutina, kundi sa isang 2 minutong ritual na nagpaalala sa mga kalamnan at daluyan ng dugo at utak ni Mang Cardo na nandito pa siya, may kakayahan pa, makapangyarihan pa. Bawat squat, bawat paghinga, bawat magaang suntok sa hangin ay naging mensahe. Hindi pa ako tapos. Ang pang-araw-araw na paggalaw na iyon ay higit pa sa pagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Nagbigay ito sa kanya ng pagmamay-ari sa kanyang katawan muli. Ibinalik siya nito sa ritmo. Ngunit pagkatapos ay dumating ang hindi inaasahang bahagi, ang kalungkutan. Ang bahaging hindi pinag-uusapan ng karamihan sa mga lalaki, ang bahaging sinanay tayong balewalain. Ngunit totoo ito at nakapanghihina. Nakakita na ako ng mga lalaking may perpektong numero sa papel, ngunit nararamdaman pa ring walang laman sa loob dahil pinutol nila ang kanilang sarili mula sa mga kaibigan, mula sa kanilang mga kapareha, mula sa anumang pakiramdam ng pagiging kabilang. Ipinaalala sa atin ng kwento ni Mang Cardo na ang koneksyon ay hindi opsyonal, ito ay mahalaga. Na ang isang pag-uusap habang nagkakape, isang tawanan sa hardin o isang tawag sa telepono sa isang dating kaibigan ay maaaring magbago sa iyong hormone profile nang higit pa sa kayang gawin ng karamihan sa mga tableta. At sa wakas, pinag-usapan natin ang mindset hindi lang sa mga tuntunin ng pag-iisip, kundi kung paano mo nakikita ang iyong edad, ang iyong katawan, ang iyong papel sa intimasya. Masyadong maraming lalaki ang nagdadala ng paniniwala na ang pagtanda ay isang proseso ng pagiging hindi nakikita. Ngunit hindi. Kung mayroon man ang yugtong ito ng buhay, ay nag-aalok ng isang bagay na hindi kailanman maibibigay ng kabataan perspektibo, lalim kumpiyansa na nagmumula hindi sa paghabol, sa pag-apruba, kundi sa pag-alam kung sino ka. Tumigil si Mang Cardo sa pagsisikap na mag-perform at nagsimulang magpakita. Ang pagbabagong iyon sa kung paano niya nakita ang kanyang sarili, iyon ang nagpaalab sa kislap. Kaya ano ngayon? Hindi lang ito tungkol kay Mang Cardo. Tungkol ito sa inyo, sa bawat lalaking tumingin sa salamin at nagtaka kung pinapayagan pa ba siyang makaramdam ng pagnanasa, may kakayahan pa bang magbigay at tumanggap ng intimasya, karapat-dapat pa bang mahawakan hindi lang ng iba kundi ng buhay mismo. Hayaan ninyong maging ganap na malinaw ako sa inyo, opo kayo nga, ang landas pabalik sa sigla ay hindi komplikado, ngunit nangangailangan ito ng isang bagay na bihira sa mundo ngayon,
ang may layuning pamumuhay. Ang pagpili araw-araw na gawin ang mga bagay na nagbabalik sa iyong katawan at isip sa pagkakaayos. Ang pagpili na mag-alaga, gumalaw, huminga, kumonekta, at magbago ng pananaw hindi dahil sa desperasyon, kundi dahil sa paggalang sa iyong sarili, sa iyong kapareha sa buhay na maaari mo pang pangunahan. Nakatrabaho ko na ang mga lalaking nasa kanilang 60s, 70s, kahit 80s na muling nagpaalab sa kanilang mga pagsasama, nagsimula ng mga bagong relasyon, natagpuan ang kapayapaan sa kanilang mga katawan at muling natuklasan ang mga hilig na akala nila ay wala na magpakailanman. Ang ilan sa kanila ay dahan-dahan itong ginawa. Ang ilan sa kanila ay lumundag na parang naghihintay lang ng pahintulot. Ngunit lahat sila ay may isang bagay na pareho. Tumanggi silang maniwala na ang pagtanda ay nangangahulugang pagsuko. Maaaring isang hakbang na lang kayo mula sa muling maramdaman iyon. Isang malalim na paghinga, isang tapat na pag-uusap, isang paglalakad sa paligid ng blok, isang mas masustansyang pagkain, isang tawag sa isang taong mahalaga, isang gawa ng tapang na nagsasabing, "Hindi pa ako tapos." Ang 5 sikretong ating natuklasan ay hindi lang mga kasangkapan. Mga paanyaya ito, mga paanyaya na bumalik sa inyong katawan, sa inyong mga relasyon, sa inyong kumpiyansa, at sa bahagi ninyo na nananabik pa ring mamuhay ng lubos, magmahal ng malalim, at hipuin ang mundo sa paligid ninyo ng may presensya at layunin. Isang mahalagang aral sa buhay na natutunan ko at nais kong ibahagi ay ito. Ang kalidad ng inyong mga huling taon ay hindi pa unang natutukoy ng inyong edad, kundi ng pang-araw-araw na mga pagpiling ginagawa ninyo para mamuhunan sa inyong pisikal, mental at emosyonal na kagalingan. Hindi kailanman huli para piliin ang sigla. Kaya huwag ninyong hayaang ito ay isang bagay lang na nabasa ninyo. Hayaan ninyong ito ang simula ng isang bagay na inyong babawiin. Dahil ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagkawala ng pagnanasa. Nangangahulugan ito na nakuha ninyo ang karapatang muling tuklasin ito ng may mas malalim na kahulugan, mas puspos na puso, at mas matalinong mga kamay. At kung nagawa ito ni Mang Cardo, kaya nyo rin. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa inyo o nagpaalala sa inyo ng isang taong mahalaga sa inyo, mangyaring isaalang-alang ang pagbabahagi nito sa kanila. Ano ang inyong mga saloobin sa mga sikretong ito? Alin ang resonate sa inyo? Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba, nais ko kayong marinig. At kung nakita ninyong nakakatulong ang ganitong uri ng impormasyon, isaalang-alang ang pag-subscribe para sa higit pang mga kaalaman sa pamumuhay ng inyong pinakamahusay na buhay sa anumang edad. Tulungan natin ang mas maraming kalalakihan na muling matuklasan ang lakas, intimasya, at enerhiya na dala pa rin nila sa loob. Hindi kailanman huli para baguhin ang mga bagay. Minsan isang kwento lang ang kailangan para mag-alab ang kislap.